Hindi maalis ang laki ng ngiti ko habang papalabas at kitang-kita yun ng mga tao sa labas. Napalingon kaagad ang mga kalalakihan sa akin pero wala akong pinansin dahil mabilis na ako naglakad patungo sa elevator. Habang nasa loob ng elevator, tinawagan ko si Eliza para ibalita ang naging resulta. Hey, guess what? Masayang sambit ko. Narinig ko agad ang tawa niya sa kabilang linya kaya't alam kong alam niya na matagumpay na naman ako. Oh, I know that you can do it. Beware. Mukha lang niyang tahimik pero matinik din yan. Baka bumaliktad ang sitwasyon at ikaw mapaglaruan. Panunuya niya kaya napairap ako. I like the matinik part. Sabi ko kaya't natawa na lang kaming pareho. Kausap ko si Eliza habang nasa elevator at nagpa siya akong patay ng tawag na makababa na ako sa ground floor. Hindi ko may paliwanag ang tuwang nararamdaman ko sa mga oras na to. Everything is a competition and I want to win in everything. Back in college, Monique always tried to replace as the most beautiful girl in the campus. Inahas niya mga manliligaw ko at nakipagkompetensya rin siya sa academics. And me being a competitive did not allow her to succeed. Kung magaling siya ay mas magaling ako. At ipapakita ko kung gaano ko kagaling sa pamamagitan ng pag-agaw sa boyfriend niya. It is her fault though. Kung hindi gwapang boyfriend niya, hindi ko naman papakilaman Pero pinili niya kasi ang malajoske at aagawin ko talaga. After 30 minutes, I found myself inside my favorite restaurant because I'm hungry. Pero maglalakad pa lang sana ako palapit sa bakanting table nang matigilan ako sa nakita. Biglang nawala ang ngiti at saya na naramdaman ko kanina habang tinatanaw ang masayang pamilya na kumakain. My eyes watered and I clenched my fist while watching them. Ang saya mo, Dad. Nakalimutan mo may isa ka pang anak? Mapait na sabi ko bago dahan-dahang tumalikod para umalis sa lugar na yon dahil hindi ko gugusting makasama sa isang lugar ang ama ko at ang pamilya niya. Di ko na nagawa pang ngumiti nang makabalik ako sa kotse ko. Napuno na ng sakit, inis at galit ang puso ko dahil sa nakita. Behind those laughter and smile, I'm hiding something inside of me because I don't want everyone's pity. Ivana Alcantara is an illegitimate daughter. I am all alone. I have no one so I need to make myself happy because no one would do it for me. Kinabukasan maaga ako nagising dahil may trabaho na ako. Una kong kinuha ang laptop ko para tingnan ko may email na ba galing sa publishing company na nag-publish ng mga books ko. Napabuntong hininga ako na makita na wala pa kaya't mabilis kong sinara ang laptop bago lumabas sa kwarto nitong kondo na bigay sa akin ni Dad nang tumungtong ako sa edad na 16. Living alone since I was 16 is hard but I am a fighter so I did it. Hindi maalis sa isipan ko ang araw-araw na pagtabig sa akin ng asawa at anak niya nung nasa poder pa nila ako. Araw-araw na sumbat na anak lang daw ako ng kabit ni Daddy at wala akong karapatan doon. Is it my fault? Kasalanan naman ang mabait kong tatay kung ba't ako nabuhay sa mundong to. Kaya lahat ng bigay niya ay karapatan ko rin. Anak man ako sa labas o anak ng kabit niya, may responsibilidad pa rin siya sa akin. Libo-libo ang allowance na binibigyan niya sa akin buwan-buwan, but I am too bright enough to find my own money. I discovered my talent in writing when I was 18. Pinagkatuwaan kong magbasa ng manuscript sa isang publishing company at nagulat ako na matanggap to kaya't na-publish ang unang gawa ko. My hobby became my source of income and I was able to make thousands of money. Kaya hindi ko na kailangan ng trabaho nung makapagtapos ako dahil ang kita ko sa pagsusulat ng nobela, idadagdag pang sustento ng ama ko ay sobra-sobra na. As of now, I have 10 published books and no one knows that I'm the author behind the username Invisible Woman. But of course, my plans changed. At ngayon magtatrabaho ko sa isang kumpanya. Napangisi ako na makitang itsura ko sa full-length mirror. I'm wearing a short-fitted dress na konting yuko lamang, kita na kagad ang tinatago kong kayamanan. It's sleeveless so I covered it with blazer para mas stylish tingnan. My makeup is simple right now. Hindi na ako nag-effort dahil wala ako sa mood kaya't natural look lang ako ngayong araw. This is not bad for the first day of my work. Mabilis ako bumaba sa parking lot at ilang sandali pa ay natapunan kong sarili kong naipit sa traffic. Napamura ako na makitang oras sa wristwatch na suot. I am late? Ines na sigaw ko, tsaka bumusina ng malakas. Pero halos di gumagalaw ang traffic. Halos isang oras ako naipit sa traffic at nakarating ako sa opisina ng 2 oras na late. Ines kong napairap, saka mabilis sumakay ng elevator para pumunta sa floor kung saan ako in-interview kahapon. Namubukas ang elevator, agad na may sumalubong sa akin isang matanda. I mean, she's in her mid-40s. And she has a round eyeglasses that look so weird.
You are Ivana Alcantara? Striktang tanong niya kaya't marahan akong tumango. Mabilis siyang tumalikod kaya't kumunot ang noo ko. Sumunod ka sa akin. You're late, Miss Alcantara. Kung wala kang alam sa rules nitong kumpanya dahil bago ka, ipapaalam ko sa'yo. Kapag 3 beses kang na-late, tanggal ka na kagad sa trabahong to. We are working at one of the biggest company here in Asia, and if you want to work in peace, follow the rules. Ito magiging lamesa mo at silang makakasama mo. Mabilis sa sambit niya na halos hindi ko nasundan. Isa-isa kong tinignan ng mga nandoon at wala sa sariling napangiti ako na makita na halos lahat silang nakatingin sa akin. I am expecting for an office but yeah, I am not ahead so this table would do. Naiintindihan mo, Miss Alcantara? Palalampasin kita ngayong araw dahil unang araw mo sa trabaho pero babantayin kong galaw mo. Isang maling galaw mo, hindi ako magdadalawang isip umakyat sa CEO para ipatanggal ka. Masungit na sambit niya bago siya pumasok sa isang pinto na hula ko yung opisina. Napangawi na lang ako at dandang umupo sa simpleng swivel chair. Ang mga kasamahan kong nandito kanya-kanyang bumalik sa trabaho at wala ni isang nag-ingay. Hi, what's your name? Tanong ko sa babaeng nakaupo malapit sa akin pero tiningnan niya lang ako at sinenyasan na tumahimik. Nangunot ang noo ko pero nang makita ko ang booklet na parang rules nitong company, tahimik ko yung binasa. Halos lumuwa ang mata ko sa mga bawal. Bawal mag-intay habang nagtatrabaho. Bawal kumain habang nagtatrabaho. Bawal malate. Bawal umalis ng maaga at marami pang iba. Ang tanging nagustuhan ko lang yata ay ang walang dress code. This is so pathetic. Sabi ko sabay lingon sa opisina kung saan ginanap ang interview ko kahapon. Is that the office of the CEO? I think not. Napanguso na lang ako na kalikot ang computer na nasa table ko kasi wala naman na ako magagawa pa. Ilang sandali pa sabay-sabay tumayo ang lahat kaya tumayo din ako. Yumuko sila kaya't naguluhan akong lalo. Huli na makita ko ang paparating. Ganito sila dito? Napaawang ang labi ko at saka isa-isang tinignan ang mga kasamang nakayuko sa may-ari ng kumpanya na kakarating lang. Ano nangyayari? I am clueless kaya't nagpalingaling nga ako hanggang magtagpo ang mga mata namin ng lalaking tila Diyos na bumaba sa langit. Parang di niya na ako nakilala dahil mabilis siya nag-iwas ang tingin kaya nakaramdam ako ng disappointment. Ilang sandali pa'y umalis na rin to kaya umupo na ulit ang mga kasama ko pero sumunod naman ang mata ko sa lalaking gusto kong habulin. Dapat nag-apply ako bilang sekretary niya. Paano ko siya maaakit kung sa isang araw ay malabo kami makita? What's that? Tanong ko ulit sa babae. Buwan-buwan umiikot ang CEO para tingnan ang lahat ng department. Kapag may nakita siyang mali, tinatanggal na kagad sa trabaho kaya mag-ingat ka. Malaking sweldo rito pero sobrang higpit din. Sagot niya kaya napangawi ako. Magkano nga ulit sahod dito? I am bored. Halos buong araw na ako umupo sa swivel chair ko at tambak-tambak na paperwork ang binibigay sa akin. Hindi ko na ulit nakita pa ang lalaking siyang plano ko sa kumpanya na to. I want to resign. At exactly 7 o'clock in the evening, I tiredly get inside the elevator. Napasandal ako sa pader ng elevator dahil sa pagod kasi hindi ako nag-expect na ganito kapagod magtrabaho kapag may boss. This is the reason why I became contented in writing novels dahil hawak ko ang oras ko. Ilang sandali pa'y nakarating na ako sa ground floor. Hindi maipinta ang mukha ko dahil sa inis at pagod at mas lalo pa akong nainis nang bumangga ako sa malaking tao. Inis kong tiningala ang nakabangga ko pero biglang namuhay ang dugo ko sa katawan na makita ang mukha ng lalaking kanina ko pa inaasam na makita. Good evening, sir. Malambing na sambit ko sabay kagatlabi. Nanatiling malamig ang mga mata ni Wilson kaya't na-conscious ako sa mukha ko ngayon. I just hope I look great today. Akma siyang aalis pero mabilis ko siyang hinabol hanggang kapwa kami nakarating sa parking lot. Hey, wait! Sigaw ko sabay huli sa braso niya kaya natigil siya sa paglalakad. Show your respect. I own this company. Malamig na sambit niya pero nagkibit balikat lamang ako. I'm sorry. Am I fired now? Paawang sambit ko sabay tawa ng mahina. Bigla ko nakalimutan ng pagod ngayong araw. Dinner? My treat. Tanong ko pero tumalikod lang ito sa akin kaya mabilis ko siyang hinarangan. If you want to work in my company, just work. Stop messing with me. Malamig na sabi ni Wilson at nakita ko pang inis na dumaan sa mga mata niya kaya mas lalo pa akong ginanahan. Why? I am just being friendly. Nangaakit na sambit ko
bago dahan-dahang inilapit ang katawan ko sa katawan niya. His manly scent immediately invaded my nose, and I prayed silently that I still smell so good after that tiring paperworks. Stay away from me. Umigting ang pangangsambit ni Wilson, pero imbes din siya, nilagay ko lang dalawa kong kamay sa bewang niya. Napangiti ako ng malawak. Why? Are you affected? Akin ka na lang, paliligayahin kita. Bulong ko dito. I even tiptoed to reach his ear. He scoffed. I am not a pickup girl, Miss Alcantara. He said that it's so offensive. Napaawang ang mga labi ko at matalim ko siyang tinignan sa mga mata. I am not? Sabi nito at dahil sa gigil ay mas mabilis kong kinuha ang kamay niya at saka ipinatong sa dibdib ko. He's not even shocked. He smirked. Don't try me. Marahang bulong niya at ilang sandali pa, bumaliktad na ang sitwasyon namin. Kung kanina akong gumagawa ng aksyon, ngayon naman, tila natulala na lamang ako. Mabilis niya ako na isandal sa kotse at kinulong niya ako gamit ang katawan niya. Hindi ni Wilson inles ang kamay niya na nilagay ko sa dibdib ko at ganoon na lamang ang pagsinghap ko nang pisilin niya iyon. Do not try me, miss. You don't know me. Madaing sambit ni Wilson at halos mabaliw pa ako na maramdaman ang isa niyang kamay na humahaplos sa hita ko. Nawalan na ako ng sasabihin at bigla na akong nanghina. Gusto kong umiyak ng unti-unti. Tumaas ang kamay niya hanggang tumigil yan sa ibaba ng tinatago kong yaman. Nanlaki ang mata ko habang nakatingin sa kanya. I am completely shocked. Akala ko hindi siya papatol. I don't need words. I need actions. He whispered right behind my ear and after a minute I was left dumbfounded. Nakasandal pa rin ako sa kotse habang tulala, habang si Wilson umalis na parang walang nangyari. Ramdam na ramdam ko ang tibok ng puso ko at kung paanong maglakbay ng mabilis ang kiliti sa buo kong katawan. Hanggang ngayon parang ramdam ko pa rin ang kamay niya sa hita ko. Ilang minuto pa ako natulala doon bago ko tuluyan bumalik sa sarili ko. Napasabunot na lang ako sa sarili kong buhok dahil sa sobrang gigil at inis ko sa sarili. Para akong maamong tupa kanina. I did not expect him to do that. Pumatol siya. I am not yet ready. I was completely shocked. Matapos ko ngang sabunutan ang sarili, ay napangisi na lamang ako. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Nakangising sambit ko, tsaka dahan-dahan pumunta sa kotse ko. Wala palang dress code dito. Inisin natin lalo si Mr. CEO. Sisiguraduhin ko na siya mismo magpapatawag sa akin bukas sa opisina niya. Ano kaya magandang gawin? Should I grab his harness? Or should I kiss him? I can do both. I smirked while thinking about my plans. Sisiguraduhin kong magugustuhan niya ang gagawin ko bukas. I smiled widely when I saw my reflection. My figure is very well shown, plus my very gorgeous lipstick. I am so beautiful and everybody will love it. Dahan-dahan kong inayos ang see-through ko na coat. Kahit anong gawin ko, hindi nito matatakpan ang bralette at shorts na suot ko. I look like a witch, no lie, but it's fine. I wanted to see Mr. CEO's pissed face. I am so excited. I giggled about what I'm thinking before I left my condo. I drove fastly and I'm quickly enough because there is no traffic. Mabilis ako nakapag-park sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Ngayon pa lang sobrang excited na ako sa mga mangyayari. No dress code it is. Wala naman akong nilalabag na batas. I confidently went out of my car while wearing my sunglasses. I smiled so wide when people here in the parking lot immediately looked at me. I waved at them before walking towards the entrance. Na makarating ako sa entrance, dahan-dahan kong inilas ang sunglasses ko saka kinindatan ang guard na natulala na sa akin. Good morning, kuya. I know that I am beautiful, I said while smiling. Na makapasok ako ng tuluyan, nabali ang daig na lahat patungo sa akin. I smiled even more because that is what I want. I want to get your attention. Hi! Masayang bati ko nang makasakay ako sa elevator. Napanunok ang mga lalaki at ang mga babae naman na inis pero hindi ko na pinansin. Maganda ang gising ko ngayon at masyado akong masaya para magpa-apekto. I prepared so much for this. Kailangan maisakotuparan ng lahat ng plano ko. I am Ivana Alcantara and I will get what I want. I confidently walked like a supermodel when the elevator opened on the right floor where my department is. Sinuot ko ulit ang sunglasses ko at umarte na walang nakikita kahit palantawan akong hinahagod ng tingin
ng lahat ng mga nandito. No dress code. I smirked before sitting on my swivel chair. Hindi ako nagdalawang isip tanggalin ng see-through ko na coat, kaya mas naging kita ang balat ko. I don't care if my cleavage is showing. Klaro sa rules nila na walang dress code, kaya wala ako nilalabag. Ano kaya ang gagawin ng CEO? I bet he won't let me roam about his company while wearing this. This is so exciting. Stay tuned, Monique. Bukas akin ang bilyonaryo mo. My smirk does not disappear while I'm opening my computer. Miss Alcantara, what are you wearing? Natigil ako sa ginagawa na makita ang head ng department namin na nakatayo di kalayuan sa akin. I smiled at her before standing straight. Kita ko pa ang paghago niyang tingin sa kabuuan ko at hindi nawala ang disgusto doon. Good morning, ma'am. I read the rules of this company yesterday and it clearly stated that there is no dress code. So, I can wear anything, right? Oh, mali ang pagkakaintindi mo. Marahan pero klarong sambit ko, kaya mas lalo pa siyang nainis. Alam kong alam niya na tama ako kaya umiling na lang siya at mabilis pumasok sa opisina niya nang walang sinasabi. Mas lalo akong natuwa. I can even work here while wearing a very seductive two-piece. If this won't work today, then I will definitely wear a two-piece the next day. Everything for Wilson Thompson. Tahimik ako nagtrabaho at nainip ako, lalo lang nagpapatawag sa akin kagaya ng inaasahan ko. Inis akong tumayo mula sa swivel chair ko, saka inis na kinuha ang coat at muling isinuot. I'll just get coffee. My head is aching. I said and I know that the woman beside me heard it. Tuloy-tuloy ako naglakad papunta sa elevator at kaagad pumasok. I rolled my eyes while looking at my reflection on the elevator door. Kulang pa ba to? Should I take my shorts off? Bakit di pa ako pinapatawag sa office ng CEO? This is so frustrating. Nang makarating ako sa ground floor, kaagad ako nang naglakad papunta sa entrance. Hindi ko na binigyan pang pansin ng mga tumitingin sa akin at mabilis akong lumabas para tumungo sa isang coffee shop para bumili ng kape. Hindi nagtagal nakabalik din kaagad ako at nasa akin na ulit ang tingin ng lahat. I was about to sip on my coffee while walking towards the elevator. But I saw the guy I want to see today on the elevator, which I think is exclusive for him. I smiled at him when our eyes met. Imbes na sumakay sa elevator ng mga common na mga empleyadong tulad ko, tumakbo ko papunta sa elevator niyang papasara na. Oops, puro nang nasa kabila. Pasabay, sir? Nanunoy ang sambit ko. Sabay pasok. Wala naman siyang naging reaksyon doon, kaya naman napanguso ako. Lantaran ko siyang tinitigan habang nasa harap lamang siya nakatingin. He is really handsome. Kung una ko siyang nakilala, siguro akin siya. Sir, coffee, do you want? I offered him my coffee but he did not even glance at me. I rolled my eyes before slightly pulling my coat. Lumantad ang kalimang balikat ko at alam kong kita niyan sa pinto ng elevator. Ang init. You need more aircon. Sabi ko at saka tuluyan ng hinubad ang coat ko. Nang tignan ko siya ulit, umigting na ang panga ni Wilson at puno ng inis ang mukha niya. I smiled even more because of that. Hahawakan ko na sana siya sa braso kaya inisin lalo kaya bumukas ng elevator. Napaawang ang labi ko nang mabilis siyang lumabas at sa sobrang gulat ko sumara ng elevator bago ko pa naisipang sundan siya. Inis na sambit ko na wala na ako magawa kundi lumabas sa floor kung saan ako nagtatrabaho. Inis na inis ako kaya naubos ko agad ang kape bago pa ako makalapit sa lamesa ko. This is not enough. I need to trigger him more. Paano? Ang hirap. Should I do a lap dance with him? Ano ba kasing ginawa ni Monique doon? Hindi ko na sinuot pang muli ang coat ko sa sobrang init at tinali ko pang buhok ko sa isang messy bun kaya mas lalong kita ang dibdib at bato ko. Napatikim ang mga lalaki dito pero wala na akong pakialam. Komportable akong umupo sa swivel chair ko. Hindi ko pinansin ang bago mga paperworks na nakatambak sa lamesa ko. I crossed my legs while thinking deeply. I need to win this one. Hindi ako talunan. Monique never won over me and I will win against her this time. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.